Magandang gabi sa inyo. Ngayon nandito ko sa Saudi at gabi dito, 9:20. Share ko lang yung nararamdaman ko ngayon kasi hindi ko man ito nailalabas sa mga kaibigan ko, kamag-anak, yung mga problema. Mas maganda pang kausapin mo na lang yung sarili mo dito sa camera at i-share kasi mas kadalasan yung ibang mga tao na hindi mo mga kadugo, hindi mo talagang mga kaibigan, ay meron silang mga kanya-kanyang experience na nakaka-relate sila. Kasi minsan kapag kinukuwento natin sa mga kamag-anak, kaibigan, mas kadalasan pa nga hindi nila mafe-feel kung ano yung nararamdaman mo kasi nasanay sila sa'yo na easy ka lang palagi, wala kang problema, ganito, ganyan. Kayang-kaya mo 'yan, malakas kang ano, nilalang. Pero hindi nila alam yung mga minsan yung part na may siyempre tao lang tayo, meron tayong mga kahinaan. 'Yan yung mga hindi nila nakikita. So, in-expect lang palagi nila na okey ka lang palagi. Kaya much better minsan na hindi na lang magkuwento sa mga kaibigan, mga best friend or kamag-anak. Kasi minsan hindi nila tayo na talagang ah, napapakinggan. Isa sa pinaka worst na naranasan ko dito bilang isang OFW, hindi yung magkasakit, hindi yung mga problema lang sa pamilya, yung away-away, hindi yung about sa financial na problema, love life. Although may mga ganong problema yung sa nag-aaway-away sa pamilya, nagkakasakit ka dito mag-isa, na-homesick, mga ganong problema, problema sa trabaho. Hindi yung ano, mahirap o pinakamabigat na naranasan ko. Yung talagang nahirapan ako dito nung time na yung father ko ay namatay siya. Kakamatay niya lang nitong November 14 this year, 2025. Kasi hindi ako handa na bigla siyang mamatay, na bigla siyang kukunin ni Lord. Kasi after that na nangyari yon, a week ago, nag-uusap pa kami, nagkukwentuhan pa kami ng kinukwento niya sa akin yung about sa mga kamag-anak namin, yung mga kamag-anak, yung ninunot-ninuno namin, kung sino yung mga tiyuhin ko, yung lolo ko, mga ganon. Alam na alam niya pa, tandang-tanda niya pa, kaya kinukwento niya sa akin yon. Malakas pa siya, although 80 years old na, pero malakas pa rin siya. Malakas pa nga manigarilyo. Malakas pa nakakalakad pa, hindi pa siya yung nag-wheelchair, hindi. Malakas pa siya. At nang nangyari yung ganon, after nung bagyong Uwan ba yon sa atin sa Pilipinas, yon. After ng bagyong Uwan na yon, okay pa si Papa. Kasi nakuha niya pa yung pera niya, yung pension niya sa senior citizen. Dalawa sila ni Mama na kumuha ng pera ng senior citizen. Okay pa siya. Then after 2 days, bigla na lang tumawag sa akin na may nararamdaman, yung nagtatai siya. Akala ko naman ay gagaling, normal lang kasi ilang beses na siyang nagkagano na nagtatay gawa nung sa kinakain. Minsan siguro kasi may edad na hindi natutunawan, pero nagiging okay. Ilang beses na yon, parang naging normal na lang yung nagbabanyo siya tapos nagiging okay naman. Pero yung last time na yon, biglang tumawag, na video call ko, nakaano na lang siya, nakadilat yung mata, hindi na makapagsalita, hindi na siya makapikit. Kaya sabi ko, ano na to, parang it's too late na. Nagulat ako sa ganun. Tapos nasa trabaho pa ako. So, napapaisip ako habang sa trabaho. So, natapos yung usapan namin. And then after a few hours, hindi ako nagkakamali, mga 2 oras, biglang tumawag ulit. Nagsisiya ka na kasi wala na daw, biglaan lang talaga. Hindi kami pinahirapan ng papa ko na nagpasilbi siya or nagpa-ospital. Hindi, biglaan yung pagkawala niya.
So, ito na yon. Wala akong nagawa. Bigla ako napahagulhol habang nasa duty ako noon. Nagulat na lang yung kasama ko kasi hindi ko maalaman yung reaction ko. Anyway, ako yung pinakabunso sa lahat ng magkakapatid. Ako yung sa pangalawang asawa ko ni Papa at nag-iisang anak lang ako. Kaya sobrang close ako sa father ko at spoiled niya ako. At mahal na mahal ako noon at mahal na mahal ko yung papa ko. Kaya sobrang nasaktan talaga ako. Kasi simula na nag-abroad ako, way back 2012, ako na yung talagang nagsusuporta sa kanila. Kaya sobrang sakit sa part ko na bigla na lang nagkaganon. So yun na nga, iyak ako ng iyak sa shop. So bigla na lang ako, sabi ko, hindi ko ituloy yung duty ko. Nagpaalam ako sa mga ka-workmate ko at umuwi na lang ako. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang. Kasi hindi ko mapigilan talaga eh. So iniisip ko, ang isa pa dito sa naging problema ko, gusto kong umuwi. Kaso lang, hindi pa ako nakapag-ipon. Wala akong pera. Yung pera ko lang nung time na yon ay yung, Diyos ko, parang wala pa kasing sahod. Yun lang yung inasahan ko, yung sahod na matatanggap. Yung sahod lang. Walang pera. Gusto mo umuwi, walang pera. Tapos yung gastusin, siyempre, walang ibang inaasahan sila kundi sa akin lahat. Ako yung gagastos yung sa punerarya, sa kabaong, lahat. Kaya gustuin ko mang umuwi, hindi pa tapos yung kontrata. So ako yung bibili ng ticket. So anong pang bibili ko ng ticket? Wala nga akong naitabi at kailangan ko ng pera. So ang ginawa ko na lang, pinag-isipan ko ng maigi, hindi na lang talaga ako makakauwi. Kasi uwi man ako doon, anong gagawin ko? Anong gagastusin namin? Paano ililibing yung father ko? Paano yung mga pangangailangan? Kaya ang ginawa ko na lang, nag-cash advance na lang ako. Yun yung pinakamasakit. Nag-cash advance na lang ako para may maipadala ko dun sa kanila para makapagbayad na dun sa punerarya, kailangan sa pangaraw-araw, lahat-lahat. Yun yung kapalit na hindi ako makauwi. Kaya sobrang sakit. Lahat ng kapatid ko from other province, umuwi sila lahat. Kasi yung kapatid ko sa una, kung sa anak ni Papa sa una ay 13, halos lahat umuwi. Isa lang yung hindi nakauwi sa kanila, yung sa France at ako. Ako yung pinakabunso, ako yung gustong-gustong pauwiin nun. Pati ng mama ko, umuwi daw talaga ako. Kaso, wala, mapapaiyak ka na lang talaga. Na hindi mo makita yung magulang mo na nawala na. Kahit sa pinaka-last na sandali, hindi mo makita. Ang ginawa ko ito, yung photos niya. Ayan, doon. Yan o, yung may bulaklak na yan, dyan. Sa may table na yan, yan. Pinaprint ko na lang yung photos niya, yung photo niya. Nilagyan ko dyan ng sinisindihan ko na lang ng kandila. Kakamatay lang ng father ko this year, November 14, this year 2025. Magpo 40 days pa lang siya ngayong Christmas. Isa pala talaga to sa struggle ng pag nang ibang bansa tayo. Pagka nagkaroon ng mga ito, hindi natin in-expect na problema na pwedeng mangyari. Dapat talaga siguro pagka nandito tayo, kailangan talaga natin mag-ipon. Kaso nga lang ako, hindi ako nakapag-ipon, gawa ng may responsibility rin ako sa pamilya ko. Papadala buwan-buwan. Tapos yan, sa parents ko, ako yung breadwinner nila, ako yung nagsusuporta rin sa budget nila buwan-buwan. Kaya yung natitira sa sahod ko, halos wala. Halos wala. Kaya dumating yung point na to na boom, wala kang kapera-pera. Kailangan mong mamili. Kaya talaga dapat
hindi ko talaga ma-advise na mag-stay tayo ng sobrang tagal dito sa ibang bansa. Kailangan talaga na mag-ipon, magtabi pa rin talaga, magtabi tayo at sikapin natin na makaipon para dun tayo magpurgod sa Pinas. Mayroon tayong pagkakakitaan, negosyo, para hindi na tayo mapalayo sa pamilya natin. Kasi once na dumating yung mga pagsubok na yung ganito na hindi natin unexpected, at least andun tayo. Nakikita natin sila. Makakasama pa natin sila. So yun lang mga idol. Ingat po kayong lahat. Shinare ko lang to para when time comes, mapapanood ko pa rin.